Huwag ka nagamatay. Isang pamilya dumaranas ng matinding pagsubok dahil sa pag-inom at pagsusugal ng ama. Unti-unting nasira ang kanilang pagsasama at nawalan ng kapayapaan ang kanilang tahanan. Sa gitna ng sakit at problema, susubukan nilang humanap ng paraan upang malutas ang kanilang suliranin. Alamin natin kung paano haharapin ng pamilya ito ang kanilang mga pagsubok at kung may pag-asa pa bang maibalik ang kanilang pagkakaisa. Uwi na tayo pre kasi nabalitaan ko na uuwi na tayo yung asawa mo balik ako pre. Grabe ka, karog ng kamot. Sobrang bawat kalat. May taong nagtumira dito. Mahal, mga anak, nandito na ako. Ang tao. Araw ka pala mga Luis pala, may process sila. Mahal, nandito na ako. Kara, kide na part. Tawad mo ako, sunong bawa mo si Edward, no ba? Anong cheat? Edward, ano ba? Ano ba Julia? Anong pala mukha mo? Itulang ko! Ano pinagsasabi mo? Asa yung pera ang pinapadala ko buwan-buwan na sinabi mo ipapaaral mo yung anak natin ng maayos at iparenovate mo yung bahay? Ginamit ko na nga yun sa tamang paraan sa ating mga anak at sa kanilang paaralan. Ginamit? O baka ginamit mo sa pag-iinom, pagsusugal at paninigarilyo, at saka sa mga babae na rin? Edward! Sino ka ba? Baliw ka ba? Anong baliw? Hindi ako baliw, Julian. Yung asawa mo may utang sa akin 100,000. Ano na, Edward? Wala kang plan na bayaran mo yun? Ang laki-laki nun! Ano pinagsasabi mo Isa? Utang? Ikaw nga may utang na loob sa aming pamilya. Pati ka nga. At nagsisinungaling ka pa talaga? Ang kapal ano ka ba? Tumama! Tama na! Ikaw, Edward, kapal din ang mukha mo, no? 100K ka na buwan pinadala mo? Tapos may utang ka pa sa kapitbahay natin? Hindi ka mariya sa sarili mo, ha? Maniniwala ka ba sa babaeng yan? Isa nga yung baliw Ano mo ba ka, Edward? Tama na yan! Sinasakto mo ba yung asawa mo? Bukas na bukas, babay lang kami doon. Dadala ng tanod! Anong pinagsasabi mo tanod? Ikaw nga dapat ang aming kabarangay dahil pasig ka. Kaya umalis ka na dito, gayon din. Dito mo taga ako dito eh. Hindi ko kaya dito kasi ang pakakawa ng dumi-dumi ng bahay niyo! Hoy, babae ka! Hoy! Huwag ka nang maniwala. Kahit sa iyo, Julia. Uy! Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Bakit may ginawa ka? Huwag ka nga mag-isali dito sa away. Amin. Saktan mo ako! Huwag mo ako mawakan! Lagi mo na lang kami sinasaktan! Hindi na ako bayaan! Magkapapatid! Tay, ano ba? Tama na nga yan! Masaktan na si Inay at si ate! At noon, nakita ang totoong kulay ni Edward na sinasaktan niya ang kanyang pamilya at may madaming utang. Abangan natin kung ano ang mangyayari. Balik ito ninyo. Asan na yung pamamay? Sir, nasumama ba ito? Huwag kang hirap sa kanya. Sinamak na mo ang pamilya mo. Maniniwala ba kayo sa isang baliw na yan? Kung may gimmick ka nga, Lisa, di naman totoo yung pinagsasabi mo sa mga tanod Tingnan nyo, sinaktan niya ako. Ano wala yung ebidensya? May ebidensya ko. O yan. O ano? Sa barangay na tayo magkita. Ha? Barangay? Sa barangay kailan lang ang paliwanag.
At doon, pumasok na sila sa barangay. Anong nangyari dito? Bakit kayo nandito? Jillian, Edward at Melissa. Kasi yung mga hiya ko mga asawa. Yung pinaghirapan kong pera sa abroad. Pinag-iinom niya, pinagsusugal at ginamit sa pag-yuyusi. At saka na rin sa pambabae. Kapal-kapal mo ka lalaki ko. Pinaghirapan ko yan! Minahal ko siya ng gusto at tinupad ko ang aking pangako na papaaral ko ang aming anak at mamahilin ko sila. Pero hindi ko talaga Huwag inaasahan. ka maniwala sa kanya sinungaling. Grabe, kurog ng gamot. Sir, totoo yun. Sinasaktan na tayo niya. Gusto niya sa yung nanay ko. Kasi may uso yung 1,000,000. Gusto ko, mabayaran ako ngayon, Ken. Awal pamilyan, Melissa. Huwag kang makialam. Dapat sila ay mag-usap sa kanilang problema. At ikaw naman, Edward, bayarin mo ang utang kay Melissa. Kapitan. Alam ko naman may pinag-usapan kami tungkol sa aking utang sa kanya. Pero dapat, ang pinag-usapan namin ay tamang panahon at tamang oras. Pero, tingnan mo, parati siya nagsisingil sa aming bahay kahit na hindi pa panahon. Kaya, naghihingi ako ng patawad sa iyo, Melissa, kung hindi pa ako nang bayad sa aking utang. Ngunit, sana naman, taparin mo naman ang ating pinag-usapan. Sige na nga, bibigay ka ng pagkakataon. Pero after isang taon, dapat mabayaran mo yung utang mo. Ano? Jillian! Jillian! Edward, bitawan mo ako! Ang kapal mo ako! Nangako ka sa akin na aalagaan mo yung anak natin! Mapaaralin mo sila ng mabuti! At iaayos mo yung bahay natin! Ang hirap ako, Edward! Ginawa ko yun lang! Ginawa ko lahat! Hindi ko yung sinasabi. Alam ko naman na napasakit mo sa inyo. Ngunit, sana magpatawad niyo po. May mamalik sa inyo. Sa pamilya. Sana, patawad niyo talaga ako. Hindi lang sa akin na hindi pa ngayon at ako'y maghihintay na magkaroon kayo ng tiwala sa akin. Lagi kitang pinapatawad, Edward. Itama ko lahat ng mali mo at maging mabuting tatay ka. Isa. Ang kwento na ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-iinom at pagsusugal ay maaaring makasira hindi lamang sa sarili, kundi pati na rin sa pamilya. Mahalaga ang pagmamahalan, pag-uusap at pagtutulungan upang malampasan ang anumang pagsubok. Ang bawat desisyon natin ay may epekto sa mga taong mahal natin. Kaya dapat tayong maging responsable sa ating mga ginagawa. Eh.